Yo mga kakalas.
tayong nakikita ganito mga kalas. Sa video ko lang napapanood to, pero ngayon sa actual ko na nakita. Ito yung invento ng isang OFW dito sa Taiwan, si Teryong Kalas. Bali ang ginawa niya mga kalas, bumili siya ng 2-stroke na makina. Tapos ito, nag-invento na siya ng ano, ng body. Ito galing ano, e-bike. Yung e-bike na batalya. Galing e-bike. Yan, galing e-bike yan. Tapos pinutol niya lang, may dinugtong lang siya. Tapos ito, Ganyan ng ano. Lagyan ng mga brace para sa makina. nilagyan niya lang ng ano, yan oh, mga brace para sa makina. Ang galing ni Teryong Kalas. Dati ito may tapakan ito, pero pinalitan niya mga kalas. Ito yung angle bar na nakuha lang sa junk shop. So bali pinagdugtong-dugtong niya lang ito tulad nito. Tinuwid niya lang, tapos ginawa ng tapakan. Tapos yung makina nito, anong makina nito, Teryong Kalas? DU50. DU50 2-stroke. 2-stroke. Yan. Hindi ko alam kung anong year to, pero model na siya. Lahat to mga kakalas DIY. Tapos ito yung ano ko, yung stand para dito sa pinakabatalya para sa shock. Yan, yung shock. Ito yung shock oh. Ang Yung lupit. shock na yan, yung galing din dyan sa e-bike. Single Yung shock. maliit, oh. Single shock na galing e-bike din. So yung e-bike, mga kakalas, kung hindi nyo na itatanong, yun yung kalimitan mga ginagamit ng mga OFW dito sa Taiwan, yung kagaya nyan, e-bike. So yung body nyan, katulad nyan, yung body nyan, binaklas niya lang, tapos pinutol niya, tapos nilagyan niya lang ng mga brace para malagyan ng makina. So ganito yung naging resulta niya. Ito, ang lupit. Itong tambutso, yan, DIY din. Ito, tambutso niya, DIY din yan. Galing tambutso ng motor, mga tinatapon. Napulot lang yan. Itong tambutso na to, napulot lang sa mga motor na itinapon na, yung mga nagkakalawangin na. Marami kasi dito sa Taiwan mga kakalas, nasa gilid lang ng mga kalsada yung mga motor. Talagang halos kalawangin na walang nakikialam. So bali ito, napulot niya lang, wala nang motor. Tambutso na lang yun nandun. So napulot niya lang, ginawa niya lang tambutso dito sa kanyang motor. Tapos ito, DIY din to mga kakalas. Ang lupit ng tangke niya oh. Ano to mga kakalas? Anong PVC. PVC lang yan. PVC, tapos ito, ginawa ko lang. Winilding ko yung ginawa. Galing sa ganitong angle bar. Ang Yan, lupit ginawa oh. kong ganito, parang ano siya. Pinakahawakan ng itong PVC. PVC to mga kalas. Ang lupit no. Tapos itong takip na to, galing lang to sa Inuman ng tubig. Sa airbed na takip. Ah, Sa airbed. airbed, oh. Ah, lupit ah. Tapos Galing ito yung airbed pala to. Kala ko sa mga ano, inuman ng ano, sa mga tumbler, hindi pala. airbed, sa airbed. Tapos ito, ano to, ito yung ano niya, yung fuel gauge. Ah, lupit pa, may fuel gauge pa. Nagana yan, ito. Yan, sa fuel, ano niya. Nagana yan, naangat yan. Yan. Oh, nagana DIY yan. din, ang lupit. Nagana yan. Pati itong Yung speedometer, speedometer, nagana yan. Magana din yan. Ah, lupit mo talaga, Basteryo. Eto, sample natin. Nagana yan. Ay, oo, yan. Magana nga, oh. Nagana yan kasi may cord yan, yun, speedometer. Yung cord niya. Lahat yan, DIY. Tapos ito, yung nobela niya, andyan din. Sa e-bike lang din. So sa ganitong motor race na ginawa mo, Basteryo, magkano yung nagastos mo dyan? Hindi ko maano kasi yung ginastos ko dito, itong makina, 4-5 yung bili ko. Tapos ito kasi yung carb, meron ako dati. Tapos ito lang yung binili ko, yung Dio valve na to. Ito nasa 400 plus. Tapos mga ginastos ko dito, ito nasa 400 din. Ito mga 300 plus.
Ito nasa ship na to eh. Ay, ito nasa 200 plus. Ah. Tapos itong ano niya, yung racing na CDI, itong set nasa 600 plus. Itong makina, magkano yung bili mo dyan sa makina? 4.5. 4.5. Ipagpalagi na more or less 10,000 lahat dyan. Pero mga kalas, hindi naman siguro kasi lahat DIY na yun eh. Lahat, Siguro mga nasa 6,000, 7,000, nagra-range lang ng ganun. Kasi meron naman siyang mga ano, may gulong na. Mga gulong, mga scrap lang din. Oh, mga scrap lang din. Galing lang din yan sa mga pinagbaklasan ng mga mga e-bike. So mga ginastos niya lang ito. Ito tulad nito, itong busina. Busina Ito, yan, bili yan. Mga placer to, yan, mga itong flarings na yan. Tsaka ilaw. Itong throttle, ano, sa e-bike na din to. Ito may USB na rin yan pare. Ah, may USB na din. Ah, upgraded na. Ano yan? Yan. Ah, yes ah. 13.5. Pwede magsaksak ng cellphone. Mga Ito kapag-charge para habang sa heater tumatakbo. ng sigarilyo. Kaso hindi ako nakabili ng ano niya, yung pang-heater ng sigarilyo. Ito pwede to. Pwede yung magsindi ng sigarilyo dito. Ah, okay. Ipupus lang siya, babagan na siya. Yan, kasi hindi ko pa nabilhan. Tapos ito, yan, DIY lang dito. Yan, ito yung busina. Tapos ito yung starter. Anong tawag nga dito sa e-bike, sa bike na to? Stand bike? Stand-up motor. Stand-up coater. Yan. Dio yung makina. Ang lupit no. DIY. Itong shock, ano lang din to, stock lang din ng mga e-bike. Ayun, kalawang na nga oh. Kinain na ang kalawak. Kalawang. Pero lahat yan sa pagiging uwi din ng isang OFW natin na si Teryong Kalas. Ang lupit niya. Naisip niya yung ganyang scooter. Nakakangawit nga lang dito pero ano lang, tagaan lang. Pag gusto mo yung stand-up motor talaga, dun talaga, mag-test ka talaga sa pagkakatayo. Ayun nakadrive. Ganyan yung style niya pag habang nagda-drive. Sampulan mo nga, Boss Kalas. Sampulan mo, Teryong Kalas. Pakita natin sa mga viewers natin kung paano gumagana ang stand-up coater. So yan na. Pinatakbo na ni Teryong Kalas. Nakachok. So yan, Teryong Kalas, mga ilang cc ang takbo niyan? Mga Dito sa ano? yung gauge niyan. Umabot din ng 50. Lagpas yan, lagpas. Lampas 50. Dito sa ano? Sa muna. Sa Okay. flyball. So hanggang dito na lang muna mga Kalas. Ito muna yung vlog natin. So nag-update lang si Teryong Kalas dito sa kanyang stand-up scooter. Hanggang sa mamuli natin pagkikita. Paalam!